designate na XO ng 1st Marine Battalion. Yung 1st Marine Battalion galing sa Palawan, sinip doon sa Kauswagan, and then nagkaroon na nga ng problema doon. May hostage situation doon. About 200 civilians were hostage doon sa isang building sa Kauswagan. Then, ayun, big decision yun dahil immediately we address o arrest yung situation. So, pagpasok pa lang ng battalions namin doon, nagkaroon ng bakbakan. I understand yung the bridge before Kauswagan from Iligan naputol. Gustong kinuha na ng kalaban yun po. So, unang-unang kinuha, tinake over namin yun. And then, ito na yung big fights, yung papunta na sa Munay proper where the 303rd BIAP camp, the third largest MILF camp in Mindanao, is located. So, when we were deciding to pursue our operations with General Chodosio during that time as Brigade Commander ng 1st Marine Brigade, I told him na, Sir Kako, idala natin yung away doon sa right in their own backyard. Sabi niya, why? Hindi na natin kailangan, hindi natin i-allow yung mga kalaban na bumaba dito sa Narciso Ramos Highway dahil mas maraming masasaktan dito, especially our Christian brothers. So, bakit mo gusto doon sa tinanong ako? Para yung kanilang defeat is more compelling and painful. And mas madadali natin siguro yung victory natin if we will fight them in their own backyard. Kung may mga pamilya doon, sabi nga niya, so be it, sir. If that is, sabi ko nga, kung andun yung mga pamilya nila, siguro, sabi ko nga, talagang inihandaan na nila yung sarili nila, na pati pamilya nila andun. And if that is the price of war we have to pay, so be it. Ang kailangan natin ma-resolve dito is manalo tayo kaagad in quick victory, because if we will prolong the war, magiging masakit sa gobyerno at saka magastos in terms of property at saka buhay ng mga sundalo natin. So after 14 nasa gitna ng bundok, both sides of the road leading to Munay proper, where the main camp is, high ground yung magkabila niya. Yung kalaban nandun sa parehas na high ground. And na-realize ko nung papasok na kami doon, ang 1st Marine Brigade, I will be attacking at the middle with my 4 armor assets. And 10th and 4th Marine Battalions will take the 2 promontories doon sa taas. So, it will be simultaneous ang attack, yung what was planned. So, ang nangyari noon, in-expect ko na ako ang mahihirapan dito. Kasi alam nila na ako yung batalyon ko nasa gitna at yun ang makakasalubong namin yung lahat ng mga kalaban na trying to block our way towards their camp. In fact, meron pa kami, nasira na namin yung meron pa silang boom na parang checkpoint nila doon na welcome to Camp Bilal. So, ang malala ko doon na nung unang attack namin, umatras yung tropa ng 1st Marine Battalion dahil yung unang vehicle namin na B-150 sumabog. Maliit lang yung karsada, so yung tatlong sumusunod na vehicle, na armor vehicle, hindi na makapasok. Pinull out namin yon with some of our casualties. Then, I planned for the next attacks the following day, madaling araw. Ang nangyari noon, pinagdikit-dikit ko yung mga tangke, B-150 sa una, 2 B-300 with 90 kakarel doon sa
baril niya, main gun niya. At saka another B-150. Yung kalaban is nakikita na namin sa itaas at huhulugan na lang kami ng granada. Yan yung nakikita ko doon. Ang ginawa ko, kaya pinagdikit-dikit yung mga tangke doon, I called it a mandirigma strategy. Inipit ko yung mga Special Operations Platoon ko and Recon doon sa in-between the tangke at saka yung bangin na about siguro mga 75 degrees sloping up yung kalaban nasa taas. And I instructed yung B-150 sa huli na kapag may nag-snipe sa amin, ang mag-take charge yung huling vehicle. So inch by inch, in wedge formation, in close formation, naiwasan namin yung sniper from both sides dahil nakaipit nga yung tropa doon sa bangin at saka doon sa tangke. So inch by inch na napakahirap, finally inabot namin yung mga kalaban in a close quarter battle. Nagtakbuhan sila, then naiwan nila yung first defense nila na puro bunker yan at talagang stronghold. Nung nabutas namin yon, nagtuloy-tuloy na kami. Yun ang siguro sabi ko, we followed up yung gains namin at hindi namin tinigilan while they are running away, while they are withdrawing. So in-exploit ko yung momentum namin saka yung kasiraan ng loob nila para hanggang doon sa kampo nila 14 kilometers away marating namin. So continuous 14 days combat up to the time that we cleared the area declared by no less than SND, si Secretary Mercado pa noon, na flag racing kami doon sa Munay proper. And that was the end of it. And may mga susunod, after that, we cleared also yung Matunggaw na yan, Pantauragat, then Apu Hill in Balui. And the most critical terrain there is the Pangalundo Bridge, where yung Balui na yan is andun yung ibang mga MILF, lalo na yung mga leaders nila. So after mga 3 days ata na mga bakbakan yun, na-clear na rin with the help of everything, including our Air Force that bombed the area. Di ba? Ano sir yung logistics nyo nun? Ano yung concerns nyo sa logistics? Natutuwa kami nun dahil yung 6th ID ba yan? I mean, 4th ID under General Semato is very supportive doon sa movements namin, including yung mobility ba, napakabilis. Organized yung mga 6x6. They can hold and move 1 battalion with our support at the time sa isang buhatan. Kaya nakita ko doon na ang naging panalo din natin is naging war of maneuver yun na nakagain tayo ng advantage through deploying our troops doon sa mga critical areas as fast as possible and anticipating yung movement ng kalaban, especially yung withdrawal areas nila, which is predetermined by our intelligence prior to our main attack. So maganda ang teamwork nun. Natutuwa nga ako dahil pati yung isda na may yelo pa nakakarating doon sa bundok na dala ni General Simato, naka-styrofoam. At may nakakatuwa nga na bumabaha ng sardinas at saka corn beef. Ang sabi na ang mga bata nga hindi sardinas ito sabi na Simato sauce.
Sa dami ng sardinas at saka mga canned goods na binibigay sa amin. In fact, doon sa Cagayan de Oro, inopen niya yung ano doon, yung commissary. Na allowed kaming umutang doon, unlimited. Bahala na lang siya maghanap ng pondo. So, Ano naging ka-importante yung gano'n na responsive na service support, sir, sa operations? of course, malaking pampahay moral sa tropa yan. And even your, ika nga, yung mga commanders mo, taking the front line just to support you. Iba yung makita mo yung isang leader mo nasa harapan at binibigyan ka ng importansya at guidance. Doon lumalakas ang loob ng mga ating mga mandirigma. Di ba sir, galing kayo ng Palawan doon? Pagdating nyo